Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid. Salamat po sa ating Panginoon sa panibagong araw at buhay na kanyang pinagkaloob sa atin. At salamat na taglay natin ang kalakasan ng ating pangangatawan. At salamat din na sa ating pong Sunday School ay tayo pong lahat ay napuno ng pagpapala na mula sa ating pong Panginoon. At salamat sa ating pong napag-aralan which is eternal life. At salamat na tayo po'y pinagpala ng ating Panginoon at nawa patuloy po tayong tulungan ng ating Panginoon na patuloy na makasunod sa kanyang nais, patuloy na tayo magkaroon po ng mababang puso sa kanyang harapan. At salamat din po sa ating Panginoon na lahat po ng sakripisyo, lahat din po ng good works na nagagawa ng kanyang mga anak ay nakikita niya at pinupuri po natin ang Panginoon sa kanyang kadakilaan at nawa sa araw na ito ay maibigay natin ang kataas-taasang kapurihan po sa ating Panginoon. At ngayon po bilang pasimula ay umawit po tayo dito po sa page 49, When We All Get to Heaven. Tayo pong lahat. Sing the wondrous love of Jesus. Sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. While we walk the pilgrim pathway, God's will overspread the sky. But when traveling days are over, not a shadow, not a sign. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Let us then be true and faithful, trusting, serving every day. Just one glimpse of living glory, with the words of life we make. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Onward to the prize before us, soon His beauty will behold. Soon the pearly gates will open, we shall tread the streets of gold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Amen. Ang nagagalak po sa umagang ito ay sabihing Hallelujah. Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon. At napakaganda po ng mensahe ng awitin na yan at isang napakagandang experience po ang makita ang Panginoon ng mukhaan sa kabilang buhay. At ngayon po ay tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin sa pangunguna po ni Sister Lovely. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos na butihin at maibigin po sa lahat. Muli po kaming papasalamat
sa inyong kadakilaan sa bawat buhay ng bawat isa sa oras na ito. Salamat, Panginoon, na binigyan niyo kami ng kalakasan sa aming pisikal na pangatawan. At ganoon din, Panginoon, ang maulan na panahon na alam namin, Panginoon, ay ito rin ay bibigay sa amin, Panginoon, ng pagpapala sa araw na ito. Salamat, Panginoon, dahil ang bawat isa, Panginoon, ay muling nagagalak na kami ay sama-sama na pupuri at sasamba sa inyo sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa dakilang kaligtasan na patuloy niyong ipinagkakaloob upang maging katanggap-tanggap, Panginoon, ang aming pagsamba sa inyo. Salamat, Panginoon, sa aming napag-aralan sa Sunday School. Salamat sa mga mensahe at hamon na amin pong natutunan. At ganoon din, Panginoon, kami rin ay nagpapasalamat na kasama rin po namin si Brother Stevenson sa araw na ito. Salamat na kasama niya rin ang kanyang mga pamangkin, Panginoon. Nawa kayo po ang siyang tumulong, lalo na po sa nagaganap na anibersaryo, Panginoon, ng Recuerdo Nueva Ecija, Panginoon. Salamat na kanila pong naabot ang 30 years, Panginoon, ng kanilang paglilingkod sa inyo, Panginoon. Kayo po ang siyang alam namin na tumulong sa kanila upang makapanatili, Panginoon, sa loob po ng 30 taon, Panginoon. Kayo po ang nagkaloob ng kanila ring pangangailangan. Ganon din, Panginoon, ang mga tumatayo at nangangalaga sa inyong iglesia, Panginoon. Salamat na kasama po namin o kasama kami sa kanilang pagdiriwang sa araw na ito, Panginoon. At kahilingan po namin ang patuloy po ninyong pagpatnubay, Panginoon, ang banal na Espiritu Santo. Nawa, Panginoon, ang patuloy na humipo at gumawa sa bawat puso ng bawat isa sa oras na ito ang iyong mga salita, ang magbigay po, Panginoon, ng inspirasyon sa inyong gagamitin ring magtuturo sa oras na ito si Brother Jet, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, ay hihipo sa mga nangangailangan, Panginoon, ng kaligtasan sa araw na ito at ganon din, Panginoon, sa iba pang pangangailangan espiritual ng bawat isa. Kayang lahat po ng ito, Panginoon, ay amin pong tinatagubilin sa matamis na pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon. Ngayon po, mga kapatid, ay ihanda po natin ang ating puso't isipan sa pakikinig po ng salita ng ating Panginoon na pagkakaloob po ni Brother Jet. Magandang umaga po, mga kapatid. Magandang gabi dyan sa bandang Canada at saka sa United States of America. Yan. At sa ibang lugar pa. Binabati natin yung mga nakikinig o nanonood sa umagang ito, mga kapatid. Kanina tinitignan ko kung sinong naka-online. Yan si Brother Ruben. Nasa Japan yan. At saka si Adi Medarosa. Taga Batangas ito. Nasa Japan din. So mayroon tayong dalawang kapatid na nasa Japan. Sister Judy Daos dun sa New York. Yung mga nasa abroad lang babatayin ko. Si Brother Ding at si Sister Bell doon sa bandang Vancouver. Yung gawain nila doon ipanalangin natin para maraming maabot na mga Pilipino. Yan. Nakita ko rin si Brother Dong Canlas. Long time no see. Nakikinig siya, nanonood siya ngayon. Nasa Fairfield, malapit sa 2 hours away from Golden Gate, San Francisco. Yan. Nakarating kami noon doon. Kaya salamat sa Panginoon. At sila ay nanonood sa umagang ito. So, kanina doon sa Hawaii, si Sister Rowena, Alfonso, si Sister Annalisa doon sa Jordan. Meron tayo sa Middle East. Ewan ko kung nanonood ngayon yung mga taga Dubai. Wala akong nakitang taga Dubai kanina. Doon sa bandang Cayman, yan. Nakita ko kanina si Sister Marites, nanonood sa Sunday School. Sana pinagpatuloy nila si Brother Arthur Marsan. Yan. At sino pa yung nakita ko kanina? Sister, doon sa Sunday School kanina, nakita ko si Jolly Sapitulat. Nasa Singapore ito.
kapatid ni Sister Leonie na nasa Tukok, Santo Tomas, La Union. Yan. Nabati natin sila. Salamat sa Panginoon sa inyong pakikinig. Yan. Ito pa yung mga nakita ko kanina. Yan. Sana meron din tayong nakikinig sa Saudi Arabia eh. Kaya lang, ano yan? Parbangon na dyan. Ano yung madaling araw na. Napupuyat ko minsan na iba-ibang oras natin, ano? Yan ang magandang ginawa ng ating Panginoon. Iba-ibang oras eh. Hindi pare-pareho. Kaya bilog ang mundo. Hindi kasi sabi may lumilitaw na ngayon na sinabi nila kon daw flat daw. Kaya bilog ang mundo, hindi flat. Kasi pare-pareho sana tayo ng oras kung flat, ano. Yan ang nagpapatunay na dakila ang tagapaglalang natin. Kaya purihin ng Panginoon. Meron din tayong taga Mindanao kanina doon sa Kalilangan, si Brother Ricarte, CDO, si Jeneline ng CDO. Sana nagpapatuloy silang nakikinig ngayon o nanonood ngayon. Nakita ko rin si Brother Frank Palencia, pastor ng Signal. Saka si Brother Ray. Ewan ko, ba service yata nila yan? Bakit nakapanood sila? Baka sumaglit lang. Kaya binabati ko kayo. Higit sa lahat, binabati natin ng 30th anniversary ang recuerdo. Ito, bari itong recuerdo. Kaya lang yung nawala yung ano yan? Yung bayan. Ang bayan nila, Nampikwan. Recuerdo, Nampikwan, Nueva Ecija. Nueva Ecija. Yan ang kuwan ko. Kapanganakan ko. Yan. Doon ako pinanganak. Hindi sa recuerdo, hindi sa Nampikwan. Kuya po, Nueva Ecija. Kaya taga Nueva Ecija ko eh. Kaya 38 na sila. Tingnan nyo, no? 30 na. Binatang binata na. Sana nagkaanak na ito. Nagkaapo na. Anong ibig sabihin yung nagkaanak? Nagkaanak ng kongregasyon, nagkaapo pa. Tanungin nyo nga sila kung nagkaanak na. I-message nga, itong mga taga-rekwento, sabi ni Brother Richard, may anak na ba kayo? Kaya may apo na. Yung may ibang kongregasyon, nagkaanak na, nagkaapo pa. Nagkaapo pa, pati sa tuhod. Di ba? Kung baga sa tao apo sa tuhod. Kaya purihin natin ang Panginoon, 30th anniversary. Malaki rin ang hirap namin dito. Meron kaming tricycle noon. Pumupunta kami ng Biyernes yata ng gabi yun. At napakalubak-lubak. Ang tawag nga nila sa Nueva Ecija, abot-siha. Abot-abot, di ko butas-butas. Pero masenso na rin ng konti ngayon. Kaya napabayaan din yung lugar na yan eh. Kaya purihin ng Panginoon. Ang pastor nila dyan, si Pastor Brother Renato Miguel. Yan. Taga ni Paco yan, nakapag-asawa ng taga Nueva Ecija, kaya napunta doon. Imported pa, no? Ang kanilang, ano yan? Sinong dyan? May anak na pala may Sister Judith na sumagot dito, nanganak na palang ang recuerdo. Ang anak niya, Bungabon, Nueva Ecija. Pesa, Bungamon, Nueva Ecija. May anak na pala. Tayo, sa La Trinidad, nanganak na ba tayo? Wala pa. 20 pa lang tayo. Matagal na rin yan, Dalaga na yan, Pwede na mag-asawa yan, Nang niligaw pa rin. Kaya, yan, marami tayong introduction, Abutin na naman tayo ng mahigit na 1 oras niyan. Ang intro natin, napakatagal. Hindi bale, anong go. Kaya ito, recuerdo, Nueva Ecija.
Naglakad pa, Sister Judith pa lang naglakad yan. 9 kilometers away, panay putik yan. Hanggang tuhod. Sila Brother Aldrin ng Nampikwan, Nueva Ecija. Alam nyo, yung Recuerdo, anak lang ng Nampikwan, Nueva Ecija yan. Yung bayan. Kaya lang, namatay yung nanay. Nawala yung Church of God dun sa Nampikwan. Napunta ng Dagupan. Dagupan City. Nag-migrate sila doon. Nawala ang gawain sa Nampikwan na Bese sa bayan. Yung anak niya ang nagpatuloy doon sa Recuerdo. Tingnan niya, yan ang istorya niya. No? Ha? Kaya na marami kaming hirap dyan. Hindi ako kasama nung naglakad sila. Si Brother Prisco ng Prisco ng Pantino. Tapos naglalakad sila ng 9 hours. Tapos ang putik hanggang tuhod. Abot siya yan. Ay, Nueva Ecija yan eh. Kaya napakaganda ng gawain dyan. Ang ating babalikan. Kami naman, nakasakay kami ng tricycle para i-follow up sila. Ay, kung naman yan. Kawawa ang tricycle. Ang butas niya parang nandun ka parang nasa buwan ka. Parang naglalakbay sa buwan. Malalaki ang butas. Parang ni-imagine niya, no? Parang napunta kayo sa buwan. So yan, hanggang yan lang tayo mga kapatid. Panalangin natin ang kanilang maging matagumpay. Sana may maligtas. Papasalamat tayo sa Panginoon. Bagamat nasa pandemic tayo, doon sa Mindanao, bandang Don Pedro, niya. Sila Sister Angel. Nagbibisita pa rin sila mga kapatid. Hindi sila humihinto. Kaya napakaganda. Talagang naligtas ka, talagang ipapangaral mo ang ebanghelyo. Gagawa ka ng paraan. Maski rito, yung mga kapatid nagbibisita. At may manaliligtas. Salamat sa Panginoon nung nakaraang linggo doon sa yung nakaraang linggo natin na anniversary. Sariaya, Quezon, may naligtas. Nabasa niyo ba kung ilan naligtas? 5 yata. Kaya purihin ang Panginoon. Sana sa umagang ito may maligtas din. Dito rin may naligtas dito, 2 kabataan, estudyante ni Sister Jaime. Kaya purihin ang Panginoon kahit ganitong pandemic, kahit na tayo ay limited lang ang ating paggalaw, ay gumagawa pa rin ang ating Panginoon. Siguro pagkatapos ng pandemic na ito, lalo tayong magsusumikap, lalo tayong gagawa. Kaya nga, kahit na may pandemic, gumagawa pa rin tayo. Di lalo na pag wala ng pandemic, lalo tayong gagawa para sa kalalaganap ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Kaya purihin ang Panginoon sa umagang ito. Yan. Punta na tayo sa ating pag-aaral o pakikinig ng salita ng Diyos. Panalangin niyo ako mga kapatid. Yan. Ito ang favorite verse natin, the heart of the Bible. Ang kanilang tema, hindi ako magsasalita sa kanilang tema, pero integrated na sa aking sermon. Jude 1:3 ang kanilang tema sa Recuerdo. Maganda ang kanilang tema. Earnestly contend for the faith. Pagsikapang paglaban natin ang ating pananampalataya. Dapat lang mga kapatid. Ngayon sa John 3:16, alam na natin ito. O meron palang nakikiting na Amerikano, si Michael McNeil. Hello. If you're still there, good evening. Thank you for watching. Hanggang London lang ang English natin. Sabi nga, Englishin din natin itong John 3:16. For God so loved the world
that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Tayo may luyumok at manalangin namang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umagang ito. Sa gabing ito, sa mga nasa kabilang bansa, Panginoon. Nawa kayo po ang madama namin. Alam namin na dadama namin ang iyong pag-ibig. Sa aming teksto na nabasa, salamat, Panginoon, sa pag-ibig. Inibig mo kami, Panginoon. Iniligtas mo kami upang magkaroon kami ng buhay na walang gan. Tulungan mo kami, Panginoon, na may paglaban ito hanggang sa wakas ng aming buhay. Hanggang kunin mo kami yan sa kabilang buhay. Salamat, Panginoon, sa mga nakikinig, nanonood sa ibang bansa dito sa Pilipinas. Pagpalain niyo po kami. Bigay niyo po ang iyong Santo Espiritu. Ipadaman niyo po ang inyong pag-ibig, ang iyong presensya upang kami lalong maging malapit at maging matatag sa aming pananampalataya. Kaya kayo pang manguna sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, ito pong samot na langit. Amen. Okay ang sound natin, ano? Dito sa ating binasa, itong John 3:16, ito ang sinasabi nilang, anong sabi nila rito? The heart of the Bible. Ito ang puso ng Biblia. Tama, ng salita ng Diyos. At ito, nandito yung kabuuan, mensahe ng Ebanghelyo. Sa isang bersikulo na ito, nandito ang kabuuang mensahe ng Ebanghelyo. From Genesis hanggang Revelation. Summarize. Isang summarize ito ng pag-ibig ng Diyos, ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Itong John 3:16 na ito. At meron tayong mapag-aaralan dito na 7 dakilang bagay. 7 great things na makikita natin dito o mapag-aaralan natin o mensahe nito na ito ang kabuuang mensahe ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya napakaganda ng bersikulong ito. Maraming na nakababasa na rito, no? Yung hindi pa tumanggap, nabasa nila ito, gumagawa sa puso nila. Kasi yung salitang, yung for God so loved the world, napakagandang salita yun, di ba? Sa Ilocano, kastalaunay. Ti panagayat ti Diyos, ti lubong. Tingnan nyo yung kastalaunay. Yung sa Tagalog, gayon na lamang. Anong ibig sabihin yung gayon na lamang? Ayan, kaya nasa mga kastalaunay. Di pa yung pagsasabi mo na gayon na lamang ang pag-ibig ko sa'yo. Di ba? Kastalaunay, ti panagayat kanyam ko na. Di ba? Di ba parang tumiti mo sa puso mo yan? Kaya itong napakagandang bersikulo na ito, andito ang mensahe, kabuuang mensahe ng Biblia sa bersikulong ito. At ano yung 7 bagay na dakila na makikita natin dito o mapag-aaralan natin. Una, the greatest person. Ang pinakadakilang persona. Sino yon? Sino yung pinakadakilang persona? Ang Diyos. Siya ang pinakadakilang persona na makikita natin dito sa John 3:16. For God, yon, for God. Kung walang Diyos, wala tayo rito. Yan doon sa Genesis 1:1. Kaya kailangan yung mga ateista, sabi lang ng mga ateista, walang Diyos. Pero sa kaibuturan ng kanilang puso, merong Diyos yan. Sumisigaw yan. Yung mga ateista. Kaya, sabi nga, the fool said in his heart, there's no God. Ang mangmang,
sasabihin niya walang Diyos. Sinasabi niya lang yan, pero sa kaibuturan ng kanyang puso, sapagkat nilalang ang tao na sa kanyang balangkas, nandun yung pananampalataya, paniniwala na may Diyos. Kasi katunayan nga, yung si Karl Marx, yung founder ng ano yan, communism. Isa siyang relihiyoso nung bata siya. Yung nakagisnan nating relihiyon. Kaya lang ang ginagawa sa kanya ng mga bata, binubuli siya, binabatok-batukan. Karamihan kasi ng mga may relihiyon, hindi makita yung buhay Kristiyano. Kaya nung lumaki siya, isinumpa niya ang relihiyon. Sabi niya, walang Diyos. Pero noon, naniniwala siya noon na may Diyos. Kaya makita niyo mga kapatid, na may Diyos. Sabi nga ng Biblia, nang pasimula, Genesis 1:1, ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Kaya itong mga bagay dito sa lupang ito, tayo ay nilikha ng Diyos. He is our Creator. Great Creator. Pinakadakilang manlalalang o lumalang sa lahat ng mga bagay. Kaya dito sa Genesis 1, chapter 1, ay unang araw, pangalawang araw, ginawa niya lahat. Bakit kaya hindi minsanan niyang ginawa, no? Ano kaya ang dahilan? Ngayon nang dumating sa isip ko yan, bakit hindi minsanan na? Okay, siguro may proseso, ano? May proseso yung paglalang niya. Una, ganito muna, ganito muna, ganito muna. Hindi niya nilalang agad. Alam mo yung paglalang ng Panginoon, ng Diyos na ito, kasi may 3 persona. Kailangan maniwala tayo na ang iisang Diyos na ito, iisa, pero may 3 persona. At ang lahat ng mga ito ay kasama sa paglalang. Yung iisang Diyos na ito na may 3 persona, kasama sa paglalang. Ama, Anak, Espiritu Santo. Kaya nung sinabi ng Panginoon na lalangin natin, may kausap siya. Elohim yon. God, sabi niya doon sa Greek. Kaya lang, iisang Diyos, pero mayroong 3 persona. Imposible ba yan? Hindi. Tayo nga, 2 persona, 2 sangkap tayo, di ba? Katawan at saka kaluluwa. Sa Diyos naman, may 3 persona na kasama sa paglalang. Kaya nung sinabi ng Panginoon, lalangin natin, o magkaroon ng araw, hindi lang salita yon. Hindi lang salita. Halimbawa, magsasalita ako. Magkaroon ng araw, wala naman. O, di ba? Salita lang yun eh. Pero ang Diyos, nung sinabi niya, magkaroon ng araw, hindi lang basta salita yon. Sino yung salita na yon? Na sinabi. Nakasama niya sa paglalang. Nung nagsalita ang Ama, magkaroon ng araw. Oh. Sino yung salitang yon? Ang Panginoong Hesukristo. Ang berbo ng Diyos. Kaya tingnan nyo, ano? Ganun ang kwan. Ganun ang Diyos natin. Kaya, kayo yung mga nakikinig ngayon, huwag niyong paniwalaan na, sabi nila, ang Diyos ay yung Ama lang. Si Kristo, hindi Diyos, tao lang. Yung Espiritu Santo, just a power, parang kuryente, ganyan lang. Yung iba naman, naniniwala na si Kristo ay Diyos, pero basit na Diyos, maliit na Diyos. Ang Ama, Almighty, si Kristo, mighty lang. Yung iba naman, oneness naman. Yung oneness naman, si Kristo, siya ang Ama, siya ang Holy Spirit. Yun ang pagkaunawa na mga iba. Kailangan tama ang pananampalataya na. Tama ang pagkaunawa natin sa isang Diyos nito. Para tama
para matamo natin ang kaligtasan. Sapagkat at tatlong persona na ito, may kanya-kanyang gawain sa kaligtasan ng mundo o ng tao. Kaya yung for God so loved the world, ang Ama yun. He gave His only begotten Son, si Kristo yun. Kaya sa kaligtasan ng tao, merong kanya-kanyang gawain sila. Plinano ng Ama ang kaligtasan. Tapos, kaya nung nag-uusap sila, ito ko lang ito, opinion ko lang. Nung nag-uusap sila na yung lalalangin nating tao magkakasala, anong gagawin natin? Tutubusin ko sila. Ayan, sabi naman ng Panginoon. May kanya silang gawain na tutubos ng kasalanan. Kaya yung Ama, hindi siya nagkataong tao. Sino nagkataong tao? Diyos na nagkataong tao. God manifest in the flesh. Sino yon? Si Kristo. Doon nga sa John 1:1, sabi niya, siya ang berbo, at ang berbo ay Diyos, at ang Diyos ay nag-anyong laman, no? Pumunta sa rito upang magkatawang tao. Kaya nga ganyan ang Diyos natin. Kaya ng Diyos na ito ay kailangang kilala natin siya kasi maraming mga nagsasabing maka-Diyos pero hindi nila masyadong kilala ang Panginoon, ang Diyos na ito. Kulang ang kanilang pagkakilala. They know that there's God. But they don't know the power and yung kapangyarihan ng Diyos. Ano ang kapangyarihan ng Diyos? Magligtas ng tao sa kanilang mga kasalanan. Yan ang kapangyarihan ng Diyos. Tingnan nyo ang kapangyarihan ng Diyos. Anong kapangyarihan ng Diyos? He created everything. Ginawa niya ang lahat ng mga bagay. Alam niyo ba itong mundong ito na napakaganda? Napakaganda ng pagkagawa niya. Sabi ng mga iba, yung mga hindi naniniwala sa Diyos, sabi nila Big Bang Theory. Ano yung kanila? Evolution, theory of evolution. Meron daw isang planeta, sumabog, tapos nagwarawara, nagkawatak-watak. Yung naging, naging buwan, naging araw, naging planeta. Hindi yan merong gumawa dyan. Dahil kung pag-aaralan mo ang universe, yung orbit of the sun, yung orbit ng mga planeta, ay may kanya-kanyang kanya. In order. Di ba? Umiikot na ganon. Hindi nagkakabangga-banggaan. Kaya merong matalinong lumalang na gumawa niyan. Di ba? Yung sinabi niya na kung pag-aralan nyo mag-aral kayo sa YouTube o sa internet. Yung sinabi niyang yung buhangin sa dagat ay kasing rami ng bituin sa kalawakan. Kung gaano karami raw, di ba ang daming yung buhangin dito. Di ba ang daming buhangin dito sa mundong ito? Kung gaano raw karami ang buhangin dito sa mundong ito, ganon din ang karami ng bituin. Pag-aralan nyo. Yung isang Milky Way lang. Yung isang Milky Way, itong universe na ito, there are billions of Milky Way. Yung ibig sabihin yung group of star, that is Milky Way. In the group of star, dun sa Milky Way na yan, billions of star. Ang dami yan, di ba? Tapos dun sa Milky Way na naman, ang dami yan. Billions. Kaya kamangha-mangha ang Diyos. Kung yan ay kaya niyang gawin, ang pinakadakila niyang magagawa sa tao ay yung iligtas niya sa kasalanan. Imposible ba yon? Na hindi tayo mailigtas ng ating Panginoon? Kaya sabi nga doon sa isang awit, and the greatest miracle, ang pinakadakilang milagro daw na nagawa ng Diyos is when Jesus saved me.
Di ba yan ang milagrong gagawin ng Panginoon sa atin? Na tayo ay kanyang alisin sa kasalanan. Mamuhay na mamuhay na banal. May kapayapaan at pag-ibig sa mundong ito. Kaya kailangan makilala natin ang Diyos na ito. Yung mga ang pagkakilala nila sa Diyos, iba-ibang pagkakilala nila eh. Gagawa sila ng inanyo ang, mga inanyuan, tapos Diyos namin ito. Sasambahin nila. Doon nga sa Africa, pati gagamba, sinasamba nila eh. Pati gagamba. Yun ang Diyos nila. Yung iba naman, dito sa lugar natin, yung Mount Pinatubo, si Molyare, pati bulkan, Diyos daw nila. Yung iba naman, yung Suma naman, doon sa bandang Central Africa, yung mga Aztec, mga lalaking ahas naman, Diyos nila. Yung mga iba na, pati baka, Diyos nila. Di ba? So, naniniwala ang tao sa Diyos, pero hindi nila kilala kung sino ang Diyos na yan. Kailangan makilala natin siya ng lubusan. Kailangan makilala natin kung sino ang Diyos na ito. At saan pinapahayag ang tunay na Diyos na yan? Nasa Biblia. Kaya lang, alam niyo, matalino si Satanas. Kinonfuse niya ang tao. Kaya pati pagkakilala sa Diyos, ang pagkaunawa sa Diyos, iba-iba rin. Yung sinabi ko, may 3 persona, si Kristo lang, tao lang, si ganito, ganyan, nagkaiba-iba. Pero alam nyo, kung kilala natin ito, ang greatest person na ito, ang Diyos na ito, makikilala natin na siya ay makapangyarihan sa lahat, na pwede niya tayong alisin sa kasalanan, pwede niya tayong pagalingin sa lahat ng ating mga sakit. Yan ang nagagawa ng Diyos na ito. Jehovah Jireh, pagkakalob niya lahat ng ating pangailangan. Hindi niya tayo pababayaan. Yan ang pinakadakilang Diyos na yan. Tapos anong sabi niya rito? The second great things na mapag-aaralan natin dito sa John 3:16. The greatest thing that God can do. Ano ang pinakadakilang magagawa ng Diyos? Kaya anong pinakadakilang magagawa ng Diyos? Yung bang He will create this world? Yung mga nakamangha-manghang ginawa niya rito? Yan bang pinakadakilang magagawa ng Diyos? Anong pinakadakilang magagawa ng Diyos na sinabi ng Biblia? For God so loved. So anong pinakadakilang magagawa ng Diyos? Umibig. Magmahal. Kaya pag sinabi nating Diyos, synonymous yan, pag sinabi mong Diyos, God is love. Love yan. Yan ang, pag sinabi mong Diyos, ang equivalent nyon, love, pag-ibig. Kaya yan ang Diyos natin. Pag-ibig siya. Sabi nga sa verse John 4:8. Ano sabi niya rito sa John 4:8? Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kaya pag sinabi mong Diyos, ano siya? Pag-ibig siya. At yan ang magagawa niya na tayo'y ibigin. Pag sinabi nating pag-ibig, if you love, you are ready to sacrifice. You are ready to give. Yan ang pag sinasabi nating pag-ibig. Yan ang karakteristik ng pag-ibig. Yung pag umibig ka, magsasakripisyo ka. Pag umibig ka, magbibigay ka. So yan ang nagawa ng ating Panginoon. Pag sinabi nating pag-ibig, yung gusto niya na mapabuti lahat. Lahat ng mga bagay na ginawa niya, dahil sa pag-ibig, ginawa niya lahat ito eh. Dahil sa pag-ibig, ginawa niya ang mundong ito.
Because of love. Anong purpose niya? Bakit ginawa niya ang mundong ito? Pwede na siyang nandun sa langit. Pwede na siyang nandun sa langit, kasama niya ang mga anghel. Noon pa man. Pero bakit naisip niya na gagawin ko ang tao? Bakit kaya naisip niya pa na gagawa siya ng tao? Lalalangin niya ang tao. Nandun na siya sa langit, kasama niya ang mga anghel, pero nasa isip niya na gagawa siya ng tao para ipadama niya, ipakita niya ang pag-ibig na yan. Hindi mo yan nakuha niyo yan? Hindi mo yan naisip yan? Pag sinabi nating pag-ibig, reciprocal, yung ginagantihan. Ginagantihan yung pag-ibig. Pag sinabi mong I love you, kailangan sasabihin mo rin, I love you. Pero tingnan nyo, yung mga anghel, nandyan na, ginawa niya. May pag-ibig din sa Diyos yan. May pag-ibig din yung mga anghel eh. Pero bakit kaya tayong tao? Hindi nyo ba naiisip yun mga kapatid? Special tayo. Kaya nga doon sa pangatlo, the greatest thing that God loved, ang pinakadakilang iniibig ng Diyos, ay sino? Ang pinakadakilang iniibig ng Diyos? Ikaw, ako, tayo, ang tao. Kaya sabi niya, for God so loved the world. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Huwag na natin gamitin yung word. Ang gamitin natin, tao. Kapagkat gayon na lamang ang pag-ibig niya sa tao. Kaya meron siyang awit nga eh. Yung may awit na naririnig ko. Gustong-gusto kong marinig yun eh. Bago pa man, sabi niya, nasa isip na tayo ng Diyos. Ibig sabihin, wala pa ang mundong ito, wala pa ang mga bagay dito, Diyos pa lang at saka mga anghel doon sa langit, nasa isip na tayo ng Diyos. Nasasabi niya, lalalangin ko ang tao, gagawa ako ng tao. Kaya magpasalamat tayo mga kapatid. Kailangan maging makabuluhan din ang buhay natin dito. Dahil nilalang niya tayo, gusto niya sana na makasama tayo sa langit. Kaya nilalang niya tayo para ipadama niya ang pag-ibig sa atin. Kaya anong magagawa natin ngayon? Anong isusukli natin sa Diyos na ito na gumawa sa atin? Anong isusukli natin? Pag-ibig din. Ibigin din natin siya. Kung susuriin niyo ang yung sarili niyan, susuriin niyo ang yung pananampalataya ngayon, pinakaiibig niyo ba ang ating Panginoon? Pinakaiibig ba natin ang Panginoon na umibig sa atin? Pag sinabi nating iniibig natin siya, walang papalit, walang ipapalit, wala tayong itutumbas sa pag-ibig niya sa atin. Hindi natin siya tatalikuran, hindi natin siya iiwan, sapagkat kahit anong mangyari. Yan ang sinabi niyang pagka sabi nga doon sa pag inibig mo ang Panginoon, sinuklian mo yung pag-ibig ng Diyos. Doon sa Roma chapter 8, doon mo masasabi ito. Masasabi kaya natin ito yung sinasabi niya sa Roma kapitulo 8 na sapagkat ako'y naniniwalang lubos kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alimang ibang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So inibig niya tayo. Siya ang unang umibig sa atin. Dahil sa pag-ibig niya, natagpuan natin siya, tinanggap natin siya, pinaglilingkuran natin siya,
Kaya masasabi natin, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Meron ba makapaghihiwalay? Kahit tao daw, kahit pera, kahit anumang bagay. May makapaghihiwalay ba sa inyo sa pag-ibig ng ating Panginoon? Wala. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, yan ang ating Diyos. Ang pinakadakilang magagawa niya ay umibig. At ang pinakadakilang iniibig niya, tayo. Nadadaman niyo ba yung pag-ibig ng Diyos sa umagang ito? Di ba pagka naalala mo na dati galing ka sa masamang buhay, isang makasalanan, tapos natagpuan ka ng Panginoon, iniligtas ka, binigyan ka ng bagong buhay, inalis ka sa kasalanan, binigyan ka ng kapayapaan, binigyan ka ng kagalakan na hindi masayod. Di ba pagka ikaw ay lumuluhod, dumadalangin, pag naalala mo ang pag-ibig ng Diyos, umiiyak ka sa kagalakan, salamat Panginoon, niligtas mo ako. Salamat Panginoon, binago mo ang aking buhay. Ang isang magandang awit na pinapakinggan ko lagi tuwing umaga, paggising ko, yung great is thy faithfulness. Di ba dakila ang kanyang katapatan? Morning by morning, sabi niya. Di ba pag naririnig mo yung mga awit na yan, naradama mo ang pag-ibig ng Diyos, kaya nagpapasalamat ka. Salamat Panginoon, niligtas mo ako. Nagkaroon ng kabuluhan ng ating buhay. Dati sa ating puso panay galit, puot. Kaya yung mga iba nawawalan sila ng pag-asa, nagpapakamatay sila. Di ba meron tayong tumanggap dito ngayon na kabataan? Sino ba yan? Si Ira? Kung minsan dahil akala natin ganito lang ang buhay dito, walang kabuluhan. Naisip natin na magpapakamatay na lang ako. Maraming ganyan ngayon. Si Brother Greg Esculiar nga, yan, nang ini-story niya sa akin, pag pumupunta ako ng anniversary nila doon sa Negros, isang napakalaking halimbawa ang buhay ni Brother Greg. Sabi niya, napakasama niya noon. Galit siya sa buhay niya, galit siya sa kanyang sarili. Gusto niya nang magpakamatay. Inisip niya rin na, magpapakamatay na ako. Walang kabuluhan ang buhay ko. Kung minsan sasabihin ng mga tao, walang nagmamahal sa akin. Di ba? Karamihan ng mga ganyan, walang nagmamahal sa akin. Pero merong nagmamahal sa atin. Pinakadakilang for God so love, sabi nga. Gayon na lamang ang pag-ibig, merong dakilang umiibig sa atin, ang Diyos. Kaya nung sabi niya magpapakamatay na ako, dumating yung ano ba, nakalimutan ko naman na may nabasa ba siya o may narinig siya sa radyo tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Tinanggap niya ang Panginoon. Bago siya umalis dito sa Pilipinas, pumunta ng Saudi, ligtas na siya. Hindi siya nakarinig ng mga sekta ng mga reliyon, pero dahil sa hinanap niya ang Panginoon, hinanap siya ng Panginoon, yon nabago ang buhay niya. Hanggang natagpuan niya ang mga kapatid doon sa Saudi Arabia. Kaya ngayon mayroong gawain doon sa anong tawag nito? Candone Negros Oriental ba? Napakaganda ng gawain doon. Nung naligtas siya, yung kukunting pera niya ay pinuhunan niya para magbisita. Nag-sacrifice siya. Hanggang sa maraming tumanggap, nagkaroon na ng anak yon. Doon sa Crossing Banahaw at meron kaming pinupuntahan, sumasama ako doon sa Negros Occidental, doon sa Ayungon. Makikita mo sa kanyang buhay, talagang tinanggap niya ang Panginoon. Kaya kahit wala tayong sweldo, walang sweldo ang mga pastor natin, si Brother Greg, napakaganda ng kanyang pananampalataya.
Kung makakasama mo siya, mapagpapala ka, mapapatibay ay yung pananampalataya. Pag may kailangan siya, hindi siya nanghihingi sa mga kapatid. Sa Panginoon siya nanghihingi. Lumuluhod lang siya na ipagkaloob ang kanyang mga pangailangan. Dahil sa pag-ibig niya sa Diyos, sinusuklian niya ng katapatan sa paglilingkod. Meron pa nga siyang istorya nung siya ay nangangaral nung convention. Puputulan na siya ng ilaw. Puputulan na siya kasi wala siyang pambayad na. Puputulan na namin ito, pastor, sabi nung, yung electrician. Di gaganon na raw sana. Puputulin na. Biglang teka mo, may nag-text. Kasi nasa puso niya na baka mayroong magbibigay. Nagbigay nga. Mayroong pinadala si Sister Judith sa ATM niya. Teka mo, huwag nang putulin. Pupunta na ako doon sa ATM para i-withdraw yung pambayad. Tingnan nyo Alam niyo kung maging tapat kayo sa Panginoon, hindi tayo pababayaan. Yan ay mga pangailangan natin na material na yung mga bagay na yan ipagkakaloob niya sa atin. Ang pinakadakilang matatamo natin sa Kanya ay yung pag-ibig niya, yung tayo ay ligtas mula sa kasalanan. Kaya yan ang pinakadakilang maibibigay ng Diyos sa atin. So the greatest thing, doon sa pinag-aaralan natin to, the greatest thing that the greatest gift of God, sino yon? Hindi yung material. Pag tumanggap ko sa Panginoon, sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, all these things shall be added unto you. Kaya don't worry about your life, the things. Ipagkakalob sa iyo ng Panginoon. Pero ang pinakadakilang may bibigay niya sa atin, hindi pera, hindi pagkain, hindi damit, hindi lahat ng mga bagay dito. Walang kwenta lahat yan. Masusunog lahat yan pagdating ng ating Panginoon. Sabi nga, what shall a profit a man if he gain the whole world and lost his soul? Kaya kahit wala na tayong pera, kahit wala na tayong pag-aari sa mundong ito, ang pinakadakilang maibibigay ng Diyos sa atin, ang kanyang bugtong na anak. So the greatest gift of God is only begotten Son. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Tinanggap na ba natin yung kanyang anak na ito? Yan ang pinakadakilang regalo sa atin. Yan ang pinakadakilang maibibigay ng Diyos. Sabi ng Biblia, makamtan mo ang buong sanglibutan, mapahamak naman ang iyong buhay. Kaya ang pinakamalagang matatamo natin dito habang tayo nabubuhay ay ang kanyang anak. Tanggapin natin siya sa ating buhay. At huwag nating ipagpapalit ang anak na ito. Kahit mawala na lahat, huwag lang mawala si Kristo sa buhay natin. Di ba? Sa patanong mapapakinabang natin, yumaman nga tayo, wala naman tayong Kristo sa buhay natin. Gayahin natin kaya doon sa istorya na the Lazarus in the rich man. Bakit in-istorya yon? Bakit may istoryang ganon? Si Lazaro, may sakit na, pulubi pa, mumulang ang kinakain niya, pero nung namatay siya, sapagkat tinanggap niya ang bugtong na anak, meron siyang yung pinakadakilang regalo sa kanya, yun ang tunay na kayamanan na hindi mawawala sa atin ang mga bagay na espiritual. Nung namatay siya, nasa langit siya. Pero yung mayaman, asan siya? Nasa impyerno. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, that is the greatest thing. The greatest gift of God. For God. Kaya His only begotten Son.
Bakit niya ibinigay ang ating Panginoon? Nanaog sa lupa. He came to search the lost. Hinanap niya tayo. He came to seek and save the lost. Isa tayo doon. Nanaog siya 2,000 years ago dito. Hinanap niya mga makasalanan. Niligtas niya. Kayong mga niligtas niya hanggang ngayon, from generation to generation, from America nakarating dito, yung tunay na ebanghelyo, hinanap niya tayo. Wala na ang ating Panginoon, pero yung mga iniligtas niya, gumagamit siya ng mga tao. Kaya magpasalamat kayo. That is prevenient of grace of God. Na nung tayo'y walang buhay, ibig sabihin, wala tayo di sa mundong ito. Hindi tayo masaya, wala tayong kaligtasan, pero isang araw, narinig natin ang ebanghelyo. May nagpunta sa atin, may narinig tayo sa pamagitan ng radyo o kaya sa pakikinig ng ganito o kaya meron kayong mga kaibigan o pares ni Sister Aimee na nababahaginan niya ang kanyang mga estudyante. Kaya magpasalamat tayo. Paano kung wala sila? Kaya kailangan meron tayong mga utang na loob sa kanila. Dinadalangin natin yung mga nakapaglapit sa atin. Mahalin natin sila. Dahil iniligtas tayo ng Panginoon, kaya nga ang Panginoon namatay dun sa krus ng Kalbaryo, tinubos tayo ng kanyang sariling dugo. Sa pagtanggap natin sa Kanya, inalis tayo sa kasalanan, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. We have eternal life. Jesus Christ was our eternal life. Eternal life. Si Kristo yan. Ang eternal life. Pag tinanggap natin si Kristo, we have eternal life. Pero nawawala yan. Pag tinalakuran mo si Kristo, mawawala yung eternal life mo. Hindi ka magkakaroon ng everlasting life. Pag tinanggap mo ang Panginoon, nagkakaroon ka ng eternal life and you have to maintain that eternal life. Pag tinanggihan mo na si Kristo, tinalikuran mo na si Kristo, wala ka ng eternal life. Eternal damnation na, walang hanggang kaparusahan na ang mapapasayo. Kaya mabatid, salamat sa Panginoon. Nanaog siya, iniligtas niya tayo, namatay siya sa krus ng Kalbaryo, tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan. And yung panglima, na greatest thing dito, sa John 3:16, the greatest a man can do, ang pinakadakilang magagawa ng tao. Anong pinakadakilang magagawa ng tao? Believe it, sabi niya rito. But he that believeth, that whosoever believeth in him should not perish. So yan ang mga pinakadakilang magagawa ng tao. Manampalataya. Believe it. Pag sinabi, may TH kasi, continue believing ang ibig sabihin nyo doon. Equivalence of faith sa ibang pananalita sa English. Kaya yan ang pinakadakilang magagawa ng tao. Hindi yung ikaw ay magtapos ng isang kurso, maging engineer ka, maging doktor ka, maging famous ka, maging mayaman ka. Yan ang ibig ko sabihin? Hindi yan ang dakilang magagawa mo. Di ba? O, kaya naging teacher ka. Naging DepEd secretary ka. O kaya naging presidente ka ng Pilipinas. Yan ba ang pinakadakilang magagawa ng tao? Walang kwenta yan. Wala. Nag-graduate ka. Malaki ang sweldo mo. Wala naman si Kristo sa iyo. Hindi ka naman nananampalataya. You do not believe in Jesus Christ. Walang kwenta yan. Kaya nga doon sa istorya ni Lazaro, wala siyang pinag-aralan, mahirap lang siya. Pero nung namatay siya, because he believed it, nagpunta siya sa langit.
inaaliw siya doon. So, anong pinakatakilang magagawa natin? Believer. Anong ibig sabihin yung manampalataya kay Kristo? Pag sinabi nating faith, is trust. Para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, kailangan natin ng pananampalataya para maligtas tayo sa kasalanan. In order to obtain salvation, we must have faith. Pamati. Pananampalataya. Yun, there are two elements of faith. Mayroong dalawang elemento ang pananampalataya. Sa isip o sa bibig at saka sa puso. Karamihan ng mga Pilipino dito sa Pilipinas o sa buong mundo, ang pananampalataya nila hanggang sa bibig lang. Yun ang sinasabi niyang pananampalataya sa nguso. Di ba? O Kristiyano sa nguso. Ibig sabihin, alam na nila si Kristo namatay sa krus ng Kalbaryo, ganito, ganyan. Alam nila ang Ebanghelyo. Kung minsan kabisado na ang Biblia, alam nila ang salita ng Diyos. Pero hanggang sa nguso lang, hanggang salita lang. Hindi nila tinutupad ang salita ng Diyos. Kailangan ang pananampalataya natin ay galing sa puso. Kasi ang salvation is salvation from sin. And the sole condition of salvation is faith. Ang ang kondisyon ng kaligtasan ay pananampalataya. Anong pananampalataya yon? Sa puso. Kaya dito sa Romans chapter 10, 9 and 10. Romans chapter 9. 10, 9, 10. Sapagkat kung ipinapahayag mo ang iyong bibig na si Jesus na Panginoon ay sumasampalataya ka sa iyong puso, na binuhay siyang maguli sa Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Kailangan, para maligtas ka, sa puso. Sapagkat ako'y nanampalataya ng puso sa katutuid at ginagawa sa pamagitan ng pag-ibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Meron bang pagkakaiba yung pananampalataya sa isip at sa nguso lang at pananampalataya sa puso? O Eram? Anong pagkakaiba nun? Walang work. Kasi nananampalataya, hanggang sa salita lang, hindi naman tinutupad yung salita ng ating Panginoon. Kaya pares ngayon, dito sa Pilipinas, may pananampalataya sila. Sabi nila, may sa linggo pumupunta rin sila sa panambahan. Napakaraming sekta ng reliyon. Pero bakit gumagawa pa rin ng kasalanan? Ang turo pa nga ng pastor nila, hanggat nandito ka, nagkakasala ka. Bakit? Hanggang sa bibig lang yun eh. Hindi tinutupad ang salita ng ating Panginoon. Kailangan daw ang pananampalataya galing sa puso, sa ikatutuwid. Kasi pag galing sa puso, anong ibig sabihin nun? Halimbawa, kung hihingi ka ng tawad, galing sa nguso lang, galing sa bibig lang. Hihingi ka ng tawad. Sabi nga ng Biblia, para makapanampalataya ka, the sole condition so that you have a faith, para magkaroon ng panampalataya. Ano yun? Ay yung repentance. Pagsisisi. Yun ang pinakamalaga. Isang pinakamalaga na elemento ng pananampalataya. Kailangan magkaroon ka ng pagsisising puso. Ang ibig sabihin ng pagsisisi, talikuran mo na lahat ng kasalanan mo. Kaya doon sa 1 John 1:9, sabi niya, if we confess our sin. If you confess, hindi lang sa bibig. Saan galing ang confession mo? From the heart. Lalabas sa bibig. Bakit kung galing sa puso? Taus-puso yan, di ba? Kung sa bibig lang, parang kwan lang yan, kunyari lang yan. Di ba? Hindi totoo. Pero pag sa puso na, di ba? Pag sa puso ka, nasubukan nyo na bang magsisi? Taus-puso. Sasabihin mo sa Panginoon, Panginoon, patawarin mo ako. Hindi ko na gagawin yan, hindi ko na babalikan yan. Sa puso nang galing
Parang pangako, nangangako ka, hindi mo na babalikan, hindi ka nagagawa ng masama. Hindi mo na babalikan yung kasalanan mo. Galing sa puso yon. Anong magiging resulta yan? Makakapanampalataya ka. Alam mo yun, hanggat hindi taos puso ang pagsisisi mo, hindi galing sa puso, hindi ka magkakaroon ng pananampalatayang nagliligtas. Yan ang pananampalatayang nagliligtas. Pag taos puso ang pagsisisi mo, dumarating yung pananampalatayang nagliligtas. Saving faith. Kasi mayroong natural faith eh. Yung natural faith, yung sinasabing, nanampalataya naman ako. Pati demonyo nga, nanampalataya, di ba? Nanginginig pa. O karamihan ng mga Pilipino, nananampalataya ako. Pero naninigarilyo, nagsusugal. Sabi nila, Kristiyano sila. Maraming bisyo. Hindi nagbabago ang buhay. Laging pumupunta sa simbahan. Laging Diyos ang nasa bibig. Pero bakit hindi nagbabago? Hanggang sa bibig lang. Pero kung sa puso na, pinagsisihan mo ng taos puso, babaguhin ka ng Diyos. Bibigyan ka ng bagong buhay. Kaya if you never be in Christ, sabi nga, is new creature. All things are passed away. Behold, all things become new. Magbabago. Magkakaroon ka ng kapayapaan. Magkakaroon ka ng pag-ibig. Susukli mo ang pag-ibig sa Diyos. Pati kaaway mo, maibig mo. Lalong-lalo na yung sa pananampalataya. Kapatid sa pananampalataya. So yan ang kwan. For God, the greatest thing that man can do is to believe, to have faith. Faith comes from the heart para magbago ang buhay natin. Nung nangaral ako doon sa kwan, nung nagseseminar ako, nung teacher pa ako, nagseseminar kami ng values education. Panahon ni Cory ito eh. 1 month, nagseseminar kami doon sa San Fernando, Region 3. Nangangaral ako sa mga teacher. No? Malakas ang loob ko noon eh. Ay, mag-aral tayo ng Biblia. Sabi ko, ipunin ko sila, mga teacher kasama ko. Pinangaral ko yung ganito. Merong taga-Iba Sambales. Dalaga yun babae na taga-Sambales. Sinabi ko yung tungkol sa pananampalataya sa nguso at sa pananampalataya sa puso. Alam niyo ang reaction niya? Yan ang mahirap gawin. Yan ang hindi ko magawa. Nananampalataya siya, pero yung magsisi ng taos puso, talikuran ng kasalanan, mahirap daw gawin. Kaya karamihan ng mga Pilipino ganyan. Kaya hindi nagbabago. Kaya hindi nagbabago ang bansa natin. The only Christian nation in the Paris, pero anong nakikita natin? Nananampalataya, sa nguso lang. Kristiyano sa nguso, hindi sa puso. Kaya tayong kokonti, nananampalataya sa puso, Kristiyano sa nguso. Ipakita natin, makita ang buhay natin na banal para mahikayat natin ang mundong ito. Para sila rin ay tatanggap sa Panginoon. So that, for God so loved the world, sabi nga, that He gave His only begotten Son. Whosoever believeth on Him should not perish. Should not perish. So the greatest punishment, if you don't believe, if you don't accept Jesus Christ as Lord and Savior, the greatest punishment, yon? Alam na natin yon. You will be perished. Mamamatay ka na walang hanggan. Ano yon? Ano yung ikalawang kamatayan? Impyerno yon. Sabi niya sa 21:8, sa mga duwag, sa mga hindi manampalataya, sa kasuplang-tuklam, sa mga matay tao, sa mga mapakipid, sa mga gagaway, sa mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. You will be perished. Mamamatay ka. Ano yung kamatayan na yan? Hindi kamatayan na mamamatay ka, wala na. Mahihiwalay ka na walang hanggan sa Diyos. Yan ang impyerno. Ikalawang kamatayan. That is the greatest punishment. Kaya sa umagang ito mga kapatid, pag sinabi nating perish sa English yon, means become worthless, good for nothing, needed to be destroyed.
Kaya yung mga taong hindi tatanggap sa Panginoon, itatapon nyo doon sa impyerno. Walang hanggang kaparusahan. Kaya wag nating biruin ang ating Panginoon. Lalo na sa mga nag-backslide. Alam mo yung degree of punishment sa mga nag-backslide, doon matindi. Kasi pag pumunta ka sa impyerno, alam mo, nag-backslide ka, tinanggap mo ang Panginoon, nagkaroon ka ng bagong buhay, tapos nag-backslide ka. Pag nagpunta ka na sa impyerno, pag ang tao nagpunta na sa impyerno ng backslider, siyempre, kasi yung alaala, yung doon sa alalahanin mo, sabi nga doon sa Lazarus in the Rich Man, sinasabi nung Panginoon, ni Abraham kay doon sa mayaman, alalahanin mo nung nasa mundo ka. Alam mo yung pag nasa impyerno na yung tao, yung memory, matindi yun. Mula nung pinanganak ka, mula nung ikaw ay nag-backslide at pumunta na sa impyerno, ang matinding maalala mo doon, yung backsliding state mo. Pag nasa impyerno ka na, ang maalala mo, dati, tumanggap ka sa Panginoon. Dati, naglilingkod ka sa Panginoon. Masaya kang nakipag-fellowship. Kung ikaw ay naging pastor o naging isang manggagawa, naglalakad ka pa, nag-i-enjoy ka sa mga young people, sa mga bagay na ginagawa mo. Tapos, pag nag-backslide ka na, pag nasa impyerno ka, maalala mo yon. Ano kaya magiging reaction mo pag maalala mo? Pag nasa impyerno ka na. Kung nasa impyerno na tayo, nag-backslide ka, maalala mo na, dati tinanggap mo ang Panginoon. Nadama mo rin. Kasi pag tumanggap ka sa Panginoon, talagang maalala mo ang Panginoon na mabuti, tinanggap mo siya, nagbagong buhay mo, nagkaroon ka ng kapayapaan, nagbagoon ka ng pag-ibig, kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon, tapos nag-backslide ka, tapos pag pumunta ka sa impyerno, pag naalala mo yon, isusumpa mo ang araw na isinilang ka. Sasabihin mo, buti pang hindi na ako pinanganak. Tapos pag naalala mo yan, nagpis ka, iiyak ka, sasabihin mo sa Panginoon, maawa ka, pero huli na ang lahat. Tapos na. Maalala mo na, araw-araw, hanggang sa walang hanggan, everlasting walang eternal, walang katapusang kaparusahan. Maalala mo, ang araw na yon, isusumpa mo, buti pang hindi na ako panganak. Iiyak ka, magmumura ka, magsisisi ka, pero huli na ang lahat. Sana yung mga nag-backslide, yung mga nakikinig ngayon. Naalala ko yung mga dati kong estudyante. Naglingkod na sila. Sana marinig nila itong preaching ko na ito. Hindi ko nang babanggitin ang kanilang pangalan. Kasama namin silang naglilingkod noon. Prayer meeting, midnight prayer meeting, naglalakad kami. Tapos nag-mission pa sila. Nag-mission sila, pumunta ng kung saang lugar. Naikon din sila, naihandog din sila, ayan. Ano yung tawag natin yan? Yung na-ordain din sila. Ewan kung bakit sila nag-backslide hanggang ngayon. Pero, pag naalala ko sila hanggang ngayon, laman sila ng aking mga panalangin. Sana makapagbalik loob sila. Nasa ibang bansa na sila ngayon. Pag naalala ko sila, pag pupunta ako ng US, Canada, andyan sila Dinadalangin ko sila na sana maalala nila at sila'y magbalik loob sa Panginoon. Dahil kung hindi nila pagbalikan ng ating Panginoon, pag nasa impyerno na ang tao, maalala nila yung mga bagay na ginawa nila na sila'y naglingkod sa Panginoon. So the eternal, at ang pinakahuli, the greatest reward. The greatest reward, mga kapatid, langit. Kaya magpatuloy kayo, mga kapatid. Tulad ng
itong tema ng taga-recuerdo, earnestly content for the faith. O, tinanggap na natin, may pananampalataya na tayo mga kapatid. Paglaban natin ito. Kung nating pabayaan mawala ang eternal life natin si Kristo. Sapagkat we have the greatest reward. May naghihintay sa atin na pinakadakilang gantimpala, ang langit. Kaya nga doon sa Colossian, tumingin daw tayo sa taas. Ayan lang ang tingnan natin. Sabi rin ni Moises. Ang tinititigan ko yung gantimpalang kabayaran, sabi niya. Yan ba ang iniisip nyo ngayon? Yan ba ang nasa puso nyo ngayon, mga kapatid? Na isang araw, mamamatay tayo, o darating ang Panginoon, dadalhin niya tayo doon sa gantimpala na yan. Kaya nga doon sa Hebrew chapter 12, di ba? The author and the finisher of our faith. Para tayong tumatakbo ngayon, nandun ang reward natin. Naghihintay doon ang Panginoon. Ano kayang kagalakan ang madadama natin na nandun sa finish line, nandyan? Tapos makikita mo ang Panginoon. Yayakapin mo siya. May time kayang yayakapin natin ang Panginoon yan? Ano sa palagay niyo? Milyon-milyon tayo eh. Pag nandun kaya tayo sa langit, ang Panginoon makikita natin eh. Pati yung kanya raw dito. Ang Panginoon. Makikilala natin siya doon. Dahil doon sa kanya dito. Ano kayang natin doon? Makakasalamuhan natin Panginoon, tapos maging masaya tayo. Pag nagpunta tayo sa langit, wala tayong maalala na nangyari dito sa mundong ito. Yun ang sabi niya sa Isaiah, makakalimutan mo lahat. Yung asawa mo rito, makakalimutan mo. Ang maalala mo siya kung mag-asawa kayo na pupunta sa langit. Hindi mo siya maalala na asawa mo. Ang maalala mo, kapatid mo siya sa panampalataya. Kasi wala nang pag-aasawahan sa langit eh. Wala na rin magkakapatid sa laman. Magkakapatid sa Espiritu, kay Kristo. Wala na ring matanda doon, wala na ring bata. Tayo ay mga pare-pareho ang edad, parang ng ating Panginoon. 30s siguro, 30. Eh pag nasa langit tayo, napakagandang, sabi nga wala nang luha, wala nang hirap. Wala na tayong gagawin doon kundi umawi, sumamba. Tapos makinig sa ating Panginoon. Parang convention, di ba? Wala tayong ginawa doon, umawit, makinig ng salita ng Diyos. Ganun din. Yun ang pinaka-convention, pinakadakilang convention. Kaya sana yung convention na yun. Hindi yung tuwing, ewan natin kung hindi yata tayo magkakaroon ng convention ngayon. Kaya gagawin natin, kung na lang, virtual na lang ito, ganito. Kung hindi pa hintulot ng Panginoon. Wag sana mangyari yung lahat ng convention na daluhan natin dito, taon-taon, tapos bigla tayong convention sa langit, wala naman tayo. Napakasakit yun, di ba? Sa impyerno pala tayo pupunta. Kaya anong gagawin natin mga kapatid? Maging tapat tayo. Kung hindi pa kayo talagang tumanggap, kung nag-backslide kayo, kung nanghihina kayo, lumapit kayo sa Panginoon. Pagkalog niyo lubusan sa Panginoon ang inyong buhay. Sa mga nakikinig ngayon sa online na ito, kung ikaw ay backslider, lumapit ka sa Panginoon. Kung nanghihina ang iyong pananampalataya, ilapit mo sa Diyos yan. Maging matatag ka. Sapagkat konting panahon lang ang pananatili natin sa mundong ito. At tayo'y kukunin ng ating Panginoon. Pupunta tayo sa langit. Walang hanggang kaligayahan, wala nang luha, wala nang hirap, panay kaligayahan na lang ang madadama
at mararanasan natin doon. So yan ang ating pinag-aralan mga kapatid, yan ang ating mensahe. Sana tumimo sa ating mga puso, mga bawi na. Tayo tumayo, tayo manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito, sa iyong pinagkaloob. Salamat sa dakilang pag-ibig niyo. For God so loved the world that He gave you begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Salamat, Panginoon, at niligtas mo kami. Salamat at natagpuan ka namin sa aming buhay na ito. Pinapangako namin, Panginoon, na paglilingkuran ka namin habang kami nabubuhay. Tulungan mo kami, Panginoon. Marami pong pagsubok, marami pong mga tukso. Pero kung kami kakapit at magtitiwala sa iyo, hindi mo kami pababayaan. Yan ang pangako mo, Panginoon. Hindi mo kami iiwan. Sasamahan mo kami hanggang sa wakas ng aming buhay, Panginoon. Ayan po ang aming pasalamat at papuri. Salamat tinanggap ka namin. Sa pangalan ni Jesus, ang Panginoon, ito pong samot dalangin. Amen. Hanggang sa muli, mga kapatid, sa next Sunday. Salamat sa Panginoon. Direk, isave mo nga.